Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ating mga katropa, ngayon ay araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Tayo po ay muli na namang magsasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kami po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ito po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po si Patrol Woman Fe Octaviano. At Ito po ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Milencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon dahil dito sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o mag-text sa isumbong hotline na naka-flash sa inyong mga screen o di kaya'y pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pambansang pulisya sa inyong mga lugar. Kung meron naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa ilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Samantala, tayo ay magpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio at mamaya makakasama natin live dito sa studio ang ating panauhin na mula sa Mandaluyong City Police Station. Antabayanan po natin sila mamaya. Alamin po natin at pag-usapan ang kanilang mga mandato at accomplishments ng kanilang himpilan. At syempre ma'am, bago po tayo magsimula ay binabati po namin ang aming direktor ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Marvin Joe C. Saro. At yan, binabati rin po namin ang Command Group ng PICAG, Police Colonel Joel T. Serrano, Police Colonel Adonis B. Guzman, at syempre ang pinakamatikas na CS, Police Colonel Joel T. Ada. Ayan.
At para po sa ating unang balita mula sa ating mga PNP correspondents, bilang paghahanda sa paggunita ng Undas 2025, inihayag ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa mahigit 30,000 na pulis ang ikakalat sa buong bansa mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3 ngayong taon. Layunin nito na tiyakin ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa mga sementeryo, terminal at pangunahing lansangan. Ang deployment plan ay isinagawa sa pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, Department of the Interior and Local Government at iba pang ahensya ng gobyerno. Hinimok ni Police Lieutenant General Nartates ang mga pulis na maging visible, courteous at laging handang tumulong upang mapanatili ang kapayapaan at maayos ang paggunita sa Undas. At para sa ating ikalawang balita, sa pagpapatuloy, mahigit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Tagaluan, Misamis Oriental. Nakibalita dyan si Patrol Woman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan MPS sa Barangay Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Taguluan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Colette, lalaki kinilalang high-value individual at price na 1,020,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network correspondent Patrol Woman Danessa Berdos, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang publikong pagtitipon, ang Southern Police District ay handang-handa na upang matiyak ang seguridad at kapayapaan, kaayusan sa lugar. Narito ang balita mula kay Patrol Woman Rina Joyce Dalire. Pinangunahan ni Police Brigadier General Randy Arceo, Acting District Director ng Southern Police District, ang showdown inspection ng Civil Disturbance Management Full Contingents at Operational Readiness Check na ginanap kahapon lamang October 26, 2025 sa SPD Grandstand, Taguig City. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan ng mga personel ng SPD sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko, lalo na sa nalalapit na pagtitipon ang 2 trillion peso march ngayong November 30, 2025. Sa naturang inspeksyon, ipinakita ng mga contingents ang kanilang disiplina, kahandaan sa kagamitan at koordinadong kilos. Ayon sa ulat, kabuuang 624 personnels ng SPD ang lumahok sa showdown inspection. Kabilang dito ang mga espesyal na unit gaya ng drone operators, medical team, investigation team, forensic team, SWAT, EOD, arresting team at CDM contingents. Ipinamalas ng aktibidad na ito ang mataas na antas ng disiplina, pagkakaisa at kahandaan ng buong pwersa ng SPD sa pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan at pagsilbihan ang publiko. Pinatutunayan nito ang patuloy na pagsasabuhay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isang uri ng serbisyo pulisya na matatag, makatao at may malasakit sa kapwa. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni PB Gen Arceo sa lahat ng personnel na nakilahok na panatilihin ng maximum tolerance, igalang ang karapatang pantao at isabuhay ang profesionalismo. Binanggit din niya ang kahalagahan ng mental at physical preparedness, gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Dalire. At makibalita muna tayo sa Eastern Samar. Isang
Voluntaryong nagbalik loob ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan ng Eastern Samar. Ang detalye ng balita mula kay Patrol Woman Maria Elena Singian. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 801st Maneuver Company RMFB 8 para sa kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Sanib-puwersa ang PNP Advocacy Support Group at Force Multipliers na nagsagawa ng medical mission para sa mga residente ng Pakday Quino, Baguio City. Narito ang magandang balita ni Patrolwoman Maria Elia Garcia. Libreng medical at dental mission, hatid sa mga residente ng Barangay Pakday Quino, Baguio City. Matagumpay ang sinagawang medical mission ng Advocacy Support Group at Force Multipliers ng PNP na ginanap sa Pakday Quino Elementary School sa Asin Road, Baguio City. Nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinasimulan ng grupo ng Confederate Sentinels of God na pinamumunuan ni Director General Alvin Constantino, isang non-government organization na accredited ng PNP, katuwang ang KM ngayon na party list, sa pangunguna ni Representative Kenneth Paulo Tereng, Medical Unit sa pangunguna ni Dr. Joseph Roderick C. Jacinto, at sa pagkikipag-ugnayan sa Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera at Baguio City PNP. Umabot sa kabuang 378 na individual ang nahandugan ng serbisyong medikal kabilang ang 215 na sumasailalim sa libreng medical na konsultasyon at nabigyan ng tamang gamot at bitamina at 163 naman ang nakinabang sa libreng konsultasyon sa mata at tumanggap ng libreng reading glasses. Dagdag pa rito, nagsagawa din ng educational drive hinggil sa oral at dental care at namahagi ng libreng toothbrush sa mga benepisyaryo. Ang buong kaganapan ay sinubaybayan nila Police Lieutenant Colonel Denver A. Alidao, OICRP Kadukar at Police Major Wilbert C. Padngaran Jr., Station Commander ng BCPO Police Station 9. Ang aktibidad ay patunay sa dedikasyon ng mga advocacy support groups at pambansang pulisya sa paghahandog ng serbisyong may malasakit sa publiko. Talaga dito sa War. Maraming salamat po na nagbigay ng mga gamot. Lalo na sa ating mga kapulisan. Kami po ay nagdilingkod na sa ating mga less fortunate na mga kababayan upang kahit papano ay maibsan ang kanilang mga medical na pangangailangan. Napakasaya at napakasarap sa pakiramdam, nakakataba ng puso. Makita na tinatangkilik nila itong mga ganitong proyekto. Nag-offer po tayo ng free consultation, medical consultation po sa ating mga kababayan dito. Lalong-lalo na po yung mga alam po natin na may mga karamdaman para makapag-consult po sila sa mga doktor. Kasama po natin yung CSG and ang PICAG na nag-offer po ng ganitong community services para mas lalo pong matulungan yung mga areas na malayo po sa or walang time na makahanap po ng health services. Alam naman po natin, sa panahon po ngayon, karamihan po is busy na nagtatrabaho. And through this medical dental mission, ay bibigyan po sila ng nailalapit po natin ang health services po sa ating barangay. Mula dito sa Pakday Quino Elementary School, Baguio City, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Elia Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. At nagpapaalala po ang inyong pambansang pulisya ngayong nalalapit na ang undas upang matiyak ang kaligtasan ng inyong tahanan bago umalis patungong sementeryo o sa ibang lugar. Una dyan ay planuhin ng maigi ang pagdalaw sa sementeryo at siguraduhing nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Ikalawa, tiyak hinding walang naiwan na nakasinding kandila.
mga kagamitang elektrikal na nakasaksak o nakabukas na gas stove at gripo upang maiwasan ang anumang aksidente. At ikatlo naman dyan, iligpit ang mga mahahalagang gamit sa labas ng bahay at itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay at iwasan mag-iwat ng mga notes o mensaheng nagsasabing walang tao upang makaiwas sa mga masasamang loob. Yan po ang ligtas undas ng inyong pambansang pulisya ngayong Undas 2025. Samantala, magbabalik po kami ang ating programang makalipas ang ilang paalala. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang ilang paalala mula sa inyong pambansang pulisya sa paggunita ng undas upang panatiliin ang kaayusan at kaligtasan habang nasa loob ng sementeryo. Magdala ng pananggal laban sa init at ulan upang maiwasan ang anumang abala habang bumibisita sa mga yumao. Tiyakin ding ligtas ang mga kandilang ginamit at hindi ito magiging sanhi ng sunog o sakuna. Huwag kalimutang magdala ng sapat na pagkain at tubig at siguraduhin may pagkakakilanlan ang mga bata upang maiwasan ang pagkawalay sa kanilang mga magulang. Mahigpit ding ipinapaalala na bawal magdala ng mga matatalim o delikadong gamit, pati na rin ang mga bagay tulad ng pansugal, malakas na speakers, alak at paninda. At sa oras ng emergency, alamin ang lokasyon ng First Aid Station o PNP Assistant Hub sa inyong lugar. Ang mga simpleng paalalang ito ay makatutulong upang maging ligtas, mapayapa at maayos ang paggunita ng undas. Mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng inyong tahanan bago umalis patungong sementeryo o sa ibang lugar. Planuhin ng maigi ang pagdalaw at siguraduhin nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Tiyakin ding walang naiiwan na nakasinding kandila, mga kagamitang elektrikal o nakasaksak o nakabukas na gas tube at gripo upang maiwasan ang anumang aksidente. Iligpit din ang mahalagang gamit sa labas ng bahay at ipagbilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong tahanan habang wala kayo. Huwag ding mag-iiwan ng mga notes o mensaheng
nagsisilbing walang tao sa bahay upang makaiwas sa mga masamang loob. Mag-ingat at responsable. Ang pag-iingat ay susi upang manatiling ligtas ang ating pamilya at tahanan. Mula po dito sa Campo Crame, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Adrian Dayaw, mula sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagbabalik po ang ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWWD AFP Radio. At ang oras ay ganap na 13:16 na po ng hapon. Ayan. Fe. Ayan, ma'am, bago tayo magsimula, syempre, papakilala po muna natin ang ating guest ngayong hapong ito at walang iba kundi ang Chief Station Community Affairs and Development Section ng Mandaluyong City Police Station. Walang iba kundi si Police Captain Arman B. Llorente. Ayan, sir, magandang hapon po at welcome po sa ating programa. Sir, bati po muna kayo sa ating mga manonood at tagapakinig. Magandang umaga po, magandang hapon po sa ating lahat. Yes po, sir. So, thank you very much po for giving us the opportunity sa Mandaluyong City Police Station para po maihatid kung ano po yung updates sa mga ginagawa po naming proyekto para po ma-maintain yung peace and order sa Mandaluyong. Yes. Ayan, sir. May mga proyekto pala ang Mandaluyong City Police Station na ating aabangan kung ano-ano ba yung mga proyektong yon. So, bago po ang lahat, sir, classmate, welcome po ulit sa Pulis at Komunidad. Pwede po bang mapaliwanag kung ano yung mga pangunahing mandato ng Mandaluyong City Police Station at ano ba yung mga barangay na nasasakupan at binibigyan natin ng serbisyo? So, sa amin po sa Mandaluyong, we have 27 barangay na amin pong siniservisyohan 24/7. And ang aming mandato po talaga is yung crime prevention and crime solution. So sa Mandaluyong City Police Station po, ang amin pong tinitiyak yung kapayapaan, kaayusan, at yung kaligtasan po ng bawat mamamayan. Hindi lamang po ito yung tungkulin, kundi isa po itong panata. Isang pangako na buong pusong ginagampanan po ng mga kapulisan araw at gabi. Kabilang dito yung maagap na pagtugon sa anumang insidente ng krimen at tuloy-tuloy na pagpapatrolya sa mga lansangan at ang masinop na pagpapatupad ng batas at ordinansa upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Yes, napakaraming police activities po ng Mandaluyong City Police Station. Ano, sir? Sir, sa 27 barangays po, nabanggit niyo po yung iba't iba po na yung programa po para magkaroon po ng magandang sitwasyon or masasabi nating mapayapang sitwasyon sa Mandaluyong City Police Station. Sa 27 barangays na yan, sir, dahil yung sinasabi yung may swift response po kayo, may visibility po ba tayo dyan? Nahahati po ba natin yan through sectors po? Yes po. Sa amin po sa Mandaluyong, we divide it into 6 sector po. So, lahat naman po yan through our patrol deployment plan. Nakaka-comply po kami dun sa 5-minute response time para po maihatid yung mga pangangailangan po ng ating mga mamamayan pagdating po sa seguridad. Ayan. Maganda talaga, no? Yes po, ma'am. Sige, okay. Ma'am, may ano lang po ako kay sir, ma'am. Sir, ano naman po yung mga naging operational accomplishments nyo po ng Mandaluyong Police Station nitong mga nagdaang araw po, sir? So, kamakailan po, meron po kaming na-implement na 2 warrant of arrest wherein yung isa po doon is nag-rank po ng rank 10 sa station level ng top most wanted person po. Through the by virtue of warrant po issued by Honorable Veronica B. Tonglo Igot, yun po yung ating acting presiding judge ng RTC branch 281 ng Mandaluyong City. So yung suspect po is na-charge po for violation of section 511 article 2 of RA 9165. So ngayon po nakapiit na po siya. And yung isa pong insidente naman natin wherein yung nag-surrender po ng 2 firearms yung ating with live ammunition. So ito po is na naghudyat po to sa isang complaint
ng isang babae na involved po sa isang bawsi at nagsadya po siya sa Barangay Addition Hills para po ilapit yung kanyang concern. Ngayon po, dahil sa kailangan po yung aksyon ng ating kapulisan, sumama po sila dun sa bahay para po ma-check at malaman po yung identity ng suspect. Sa kasamaang palad po, yung suspect nakatakas na. At the same time, yung baril po is turn over po nung biktima. Yung biktima po kasi natin is live-in partner niya, yung inireklamo niya. So, upon checking po nung mga detalye sa firearms, we find out na wala po itong kakulang dokumento. Kaya po, ngayon, naharap po yung suspect, kahit nakatakas na siya, for filing po ng appropriate charges. Makikita po natin talaga yung accomplishment ng Mandaluyong Police Station na tuloy-tuloy po para sa ikakapanatag ng bayan. Kaya nga po, with that accomplishments itong mga nakaraang linggo lamang, malaki na ang kanilang mga nagawa para sa mamamayan natin. Kaya, sir, ano po yung mga pangkasalukuyang programa nating na isagawa sa inyong istasyon upang mapalapit sa kapulisan? Kasi sir, nabanggit nyo kanina, through dun sa mga kababayan sa community natin, nakuha yung mga nahuli natin. Yes po. So ano po yung mga programang yun at naging daan siya para makuha ninyo ang suporta ng ating mga kababayan sa Mandaluyong? So upang higit pang mapangalagaan ang kapayapaan at kaligtasan ng ating lungsod, ang Mandaluyong City Police Station po ay patuloy na nagpapatupad ng iba't ibang programa at inisyatiba na nakatuon po sa mas epektibong paglilingkod sa ating pamayanan. Una po dito yung regular foot and mobile patrol. Ito po ay sinasagawa namin araw-gabi na patuloy po yung ating kapulisan na nagpapatrolya sa iba't ibang kalsada, eskinita at pampublikong lugar upang mapanatili po yung police visibility at agarang pagtugon sa anumang insidente. So, pangalawa po, yung ating intelligence gathering and crime prevention operation. Ito po yung aktibong pakipag-ugnayan ng ating mga tauhan sa komunidad upang tukuyin at maagapan po yung posibleng banta ng seguridad. Lalo na po dun sa mga lugar na madalas pong pinupuntahan ng mga mamasamang loob. And yung pangatlo po is we conduct community engagement and information drive. So sa pamamagitan ito po, nagkakanta kami ng seminar, pulong sa barangay, at yung mga outreach activities po na patuloy po namin pinalalakas yung ugnayan at tiwala ng publiko sa kapulisan. Kasi po, naniniwala kami na ang matibay na pagtutulungan ng pulis at mamamayan, mas nagiging ligtas at maunlad po ang ating komunidad. Dagdag pa po rito, ang aktibo rin pong programa tulad ng anti-drug campaign, traffic management initiative, and youth development program na ang layunin po ay yung gabayan ng mga kabataan at palawakin po ang kanilang kamalayan sa kahalagahan po ng disiplina, respeto at malasakit sa ating kapwa. Yes po, nabanggit kanina ni Sir Classmate kanina regarding na ang kapayapaan talaga hindi lamang trabaho ng kapulisan bagkus ito ay may tulong ng ating community. Isang malaking bagay na ginagampanan ng ating kapulisan na abutin yung ating mga community, yung ating nasasakupan, di ba, sir? At dahil dyan, iba't ibang programa, intelligence na efforts, meron tayong mga police visibility. Kumustahin naman natin, sir, yung mga teknolohiya na ginagamit natin. Kasi based po ko sa agenda ng ating Chief PNP, kasali dyan yung paggamit ng mga technology, bukod dun sa human resource natin na magiging kaagapay din ng pulisya at ng komunidad yung paggamit ng teknolohiya. Yun po, in-implement po ng 5-minute response time, gumagamit po talaga tayo ng mga advanced technology like yung in-empower po natin yung mga high-terra natin, radio, and yung mga cellphones natin para po yung communication ba. And through 911 po, we can use our own cellphone po para magtawag ng assistance sa police natin at mabilis na po talaga na nakakarating yung ating mga kapulisan. Iba na talaga, sir, ang technology. Talagang kahit sarili nating telepono may selo up, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At patuloy din po ang ating simulation po para mas mapakita po natin yung ating pulidong responde, di po ba, sa ating mga kababayan.
Yes. Kaya naman sir, ang kasunod po naming katanungan, ano naman po ang nakatakdang mga programa natin sa Mandaluyong upang higit pang mapalakas ang peace and order sa inyong nasasakupan? So patuloy po tayo nagsasagawa ng iba't ibang community engagement na mas magpapalapit pa po sa serbisyo ng kapulisan sa ating mga mamamayan. Kabilang dito po yung regular barangay visitation, police community relation activities at mga public assistance program na naglalayan po na palakasin pa ang ugnayan at pagtutulungan ng pulis at komunidad. Naniniwala po kasi kami na ang tunay na seguridad ay nagsisimula sa bukas na komunikasyon at pagtitiwala sa isa't isa. So bilang bahagi po ng aming malasakit sa publiko, meron din po kaming 24/7 help desk na handang tumugon sa anumang reklamo, concern or emergency anumang oras o araw. So mula sa pinakamaliit na sumbong hanggang sa agaran pong pangangailangan ng tulong, sisikapin po namin na maging katuwang ninyo sa paghahatid po ng mabilis, maayos at tapat na serbisyo. Dahil po sa amin sa Mandaluyong City Police Station, hindi lang po kami nagbabantay. Kami rin po ay nakikinig, umaalalay at tunay na naglilingkod para sa kapakanan po ng bawat Mandaleño. Ayun. Yes, ayun talagang masasabi mo na tunay na nararamdaman ng ating kapulisan sa Mandaluyong City Police Station. Sir, ano yung mga challenges na kinaharap ninyo? Kasi di naman basta-basta ang ating pagpapatupad ng ating trabaho. Talagang may mga challenges tayong kinakaharap. Ano po yun at paano nyo po ito na-resolve? So, biggest challenge talaga yung paano mo makukuha yung attention nila. So, bilang police, parang dumadating tayo sa point na nagpapansin tayo para makuha lang natin yung attention nila. So, yun nga po, inihikayat po namin ang komunidad para maging aktibo at katuwang sa pagpapanatili po ng kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Naniniwala po kami na ang kaligtasan ay hindi lang po responsibilidad ng kapulisan, kundi ang buong sambayanan po. Kaya naman malaki ang papel ng ating partner sa komunidad, gaya po ng Barangay Peacekeeping Action Team, yung Advocacy Support Group po na ating ino-organisa, at ang mga iba pong force multiplier na patuloy pong makipagtulungan sa amin upang mapalakas pa po ang presensya at malasakit sa bawat barangay. Ayan. Sir, eto na nga po, alam po naman natin sir na nalalapit na ang undas. Ano naman po sir ang mga pangunahing hakbang na gagawin po ng Mandaluyong City Police Station upang matiyak po ang seguridad ng ating mga kababayan sa pagpunta po sa kanilang mga mahal sa buhay? So nalalapit na po yung pagdiriwang ng undas at bilang paghahanda, nakahanda po yung aming istasyon sa pagpapatupad po ng isang comprehensive security and safety plan upang matiyak na maging mapayapa, maayos at ligtas na ang paggunita natin sa mga kababayan sa kanilang mga mahal sa buhay. So itatalaga natin yung ating mga kapulisan po sa lahat ng mga pampubliko at pribadong sementeryo, simbahan at terminal na ang mga sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. So kasama na rin po dito yung mga traffic management team, yung quick reaction team upang matiyak yung maayos na daloy ng trapiko at agarang tugon sa anumang insidente. So magkakaroon din po kami na police assistance desk sa mga sementeryo na yun po yung magiging avenue para po mapagtanungan nila. Yes. Handang tumulong sa mga pangangailangan, sa mga question nila kung paano po ang pagpunta. At yun po, mahigit po natin ipapatupad yung no firearms and no deadly weapons po para po maging mas maayos pa po yung ating pagdaos. Yes sir, thank you sir sa inyong mga nabanggit ko anong magiging activity natin ngayong undas. Sa dami sir ng ating, dun sa kabahagi ng ating comprehensive plan, may mga estimated po ba tayong dami ng tao na bibisita sa sementeryo at ilang kapulisan din po ang ating inihahanda para sa deployment plan na to? So, dito po sa amin, inaasahan po namin yung nadadagsa po talaga yung libo-libo na mga kamag-anak po ng mga tao na may kamag-anak na mayapa na. Yes po. So, yun po. May mga advisory po ba kayo kung saan ang mas matraffic na area?
Kung saan ba ang route ng ating mga sasakyan? Opo, dahil dito po yung maaga po natin na yung kumbaga sinasabihan na po namin yung mga kamag-anak na planuhin na po nila na mas maaga pa yung pagpunta. At yun nga po, yung upang matiyak yung maayos at ligtas na mapayapa na paggunita ng ating mga kababayan sa mga yumao nilang mahal sa buhay, dapat po talaga planuhin nila yung ating Kaya po, ang trabaho talaga natin, sir, holistic talaga. Hindi lang coming from the PNP, dapat yung komunidad, yung pamilya po na dadalaw talaga, dapat planuhin para hindi nga po tayo magsabay-sabay sa sementeryo. At kumustahin naman po natin yung ating mga partner agency po na mula sa government or non-government organization na tumutulong po sa pagbabantay po ngayong undas. So, katuwang po natin ngayong undas ang iba't ibang ahensya at sektor upang masiguro ang maayos at ligtas na paggunita ng ating mga kababayan. Kasama po rito yung Bureau of Fire Protection, yung Local Government Unit, yung City Disaster Risk Reduction and Management Office po ng Mandaluyong, pati rin po yung mga barangay tanods natin at yung mga non-government organization and yung mga advocacy support groups po natin. Madami pa rin na volunteers. Kahit papano. Sir, ano naman po ang mga karaniwang problema na kinakaharap ng Mandaluyong City Police Station ngayon tuwing undas at papaano nyo po ito bibigyang solusyon? So tuwing undas po, karaniwang hamon namin sa yung siksikan ng mga tao, trapiko na sa pangunahing kalsada at mga insidente po ng mga petty crimes, gaya po ng mga pickpocket o yung pagnanakaw o yung mga salisi. So, upang matugunan ito, nakahanda po ang Mandaluyong City Police Station sa pamamagitan ng additional police visibility at rapid response team sa mga sementeryo at matataong lugar. Magde-deploy po tayo ng traffic enforcer at traffic rerouting scheme upang maiwasan po ang abala at siksikan ng mga pangunahing kalsada. At yun nga po, maglalagay kami ng police assistance booth at first aid station upang agad na makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. So bukod pa dito, yung community volunteers po at barangay tanod na katuwang namin sa pagmomonitor ng impormasyon sa publiko. So yun po, pinapayuhan din po namin ang publiko na maging alerto po. Planuhin po natin yung pagpunta sa sementeryo ng maaga at iwasan po yung pagdadala ng mga mahalagang gamit o malalaking halaga ng pera. Ang simpleng pag-iingat na ito ay makakatulong upang maiwasan ng insidente at mapanatili po yung katahimikan at kaayusan. Ayan, maraming salamat po sir at sana po ay nakinig po ang ating mga nasasakupan ng Mandaluyong. Ayan, at bago po tayo magpatuloy sir sa ating mga katanungan, magbabalik po ang ating programa makalipas po ng mga ilang paalala. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ang ipinanukalang logo para sa ika-70 anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay isang pagdiriwang ng 9 na dekada ng tapat at walang pagod nitong paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Isa itong makapangyarihang sagisag na sumasailalim sa patuloy na paninindigan ng AFP sa paglilingkod at pagtatanggol sa kinabukasan ng bayan. Mahigpit na pinagbubuklod ng bawat linya at hugis ng disenyo ang core values ng AFP: honor, service at patriotism. Binigyang buhay nito ang temang matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Ang bilang 70 ang nagsisilbing pundasyon ng logo.
samantalang ang bilang 9 na kulay berde militar ay kumakatawan sa lupaing sinumpaang ipagtanggol ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa loob nito, nakaukit ang mga anino ng mga kawal mula sa hukbong katihan, hukbong himpapawid at hukbong dagat. Sa sentro nito ay ang nagniningning na opisyal na sagisag ng AFP. Paalala ng dakilang tungkulin at sakripisyo ng sundalong Pilipino para sa bayan. Katabi nito ang bughaw na bilang 0. Ito ay sagisag ng karagatan at himpapawid ng ating bansa na buong giting na binabantayan ng hukbong dagat at hukbong himpapawid. Sa loob nito matatagpuan ang araw at 3 bituin ng ating watawat, sagisag ng ating kasarinlan, kalayaan at pambansang pagkakakilanlan. Isang dumadaloy na pula at bughaw na linya ang nag-uugnay sa lahat. Ito ay sumasagisag sa modernisasyon at pagkakaisa ng 3 sangay ng AFP. Sa paligid ng disenyo, makikita ang mga sagisag ng lakas at kahandaan, ang eroplanong pandigma, tangke, at barkong pandigma. Bawat detalye ay may salaysay. Salaysay ng katatagan, ng paglilingkod, ng transformasyon, at ng isang sandatahang lakas na patuloy na tumitindig para sa isang bagong Pilipinas. AFP at 90, matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sir, kumustahin muna po natin ang moral and welfare po ng ating mga kasamahan sa Mandaluyong Police Station. So, pagdating po naman po, ma'am, sa moral and welfare ng mga kapulisan natin sa Mandaluyong is mataas po. So, high moral po kami, lalo na po ngayon, natanggap po namin yung mga sweldo at yung PBB natin, mga inaasahan natin. So, masasaya po sila na bukod sa pagbibigay ng public services, naibibigay rin nila yung mga pangangailangan ng miyembro ng kanilang pamilya. Yes po, kaya magpasalamat po tayo sa ating presidente na walang iba kundi ating pinakamamahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat po sa inyong suporta sa PNP. Kaya high moral po, hindi lang po ang Mandaluyong City Police Station, lahat po ng kapulisan. Kaya sir, bukod po sa ating mga benepisyong natatanggap pamula sa PNP, kumustahin naman po natin yung mental health, wellness po ng ating mga kasamahan. Gayun din po yung mga physical health po nila or mga physical activities nila to sustain po good body and sound mind. Yes, ma'am. Kasi mental health awareness month ngayon, ma'am. Yes. So, sa amin naman po sa Mandaluyong, meron po kaming mga isinasagawa na police techniques. So, every Tuesday, Thursday, nagkakandak po kami na oras para po ma-maintain po yung magandang posture ng ating mga kapulisan. At the same time, yun na rin po yung avenue para po kamustahin din sila kung ano po yung mga personal nilang nararamdaman. Kasi po, mahalaga rin po na malaman natin yung kanilang personal na pakiramdam o sitwasyon para po hindi masyadong maapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na trabaho sa atin. Yes, totoo yun. Kailangan talagang kumustahan sa trabaho, lalong-lalo na pressure ang trabaho natin, maya't maya. Yes, may tawag ng tulong, walang oras, walang araw, basta tutugon ng kapulisan. Minsan kasi, sir, kung sino yung nagbibigay ng healthcare, talagang sila rin yung mas nade-depress. Kaya importante talaga na nagkukumustahan. Ano po. So dahil nabanggit natin kanina yung kumustahan sa health and health wellness ng ating mga kasamahan,
punta tayo sir sir, may recruitment ba sa SPD ngayon? Yes, ma'am. Meron po tayo ngayon yung sa attrition quota. So, Yes. kami po sa Mandaluyong, on process na po yung ating pagkuha ng mga qualified applicants po. So, yun. Talagang qualified applicants. Tanging may integridad at disiplina lamang ang kukunin natin para makasapi dito at sila lamang ang may karapatang magsuot ng ating uniforme at ng badge natin. Kaya talaga pong maganda po talaga na kapag dinidescribe natin, qualified lang po talaga. Speaking of qualified, sir, ano-ano po yung mga requirements para po sa mga kababayan natin na gustong mag-apply? Dapat po, yun nga, meron siyang baccalaureate degree at meron pong good moral character sa atin pong komunidad. So aside of that po, dapat meron din siyang eligibility. Yes. And kung meron po siyang mga experience pa para po maging edge niya. Kasi po bilang police, kailangan marami ka na rin pong skills na pwede pong i-market. Kasi po kailangan po natin sa kapulisan yan, lalo na po yung mga information technology. Yes, dahil panahon na ng AI age na tayo, hindi na Yes po. talagang artificial intelligence. So marami sa kabataan natin na yan talaga yung kanilang minamaster na malaking maitutulong din sa ating organisasyon. Kaya naman sir, ilan ba ang kota na ang naibibigay sa SPD or NCRPO? Sa Mandaluyong alone po, ang alam ko lang po is parang 14. Yes. Madami na din yun. Madami na rin po, sir. Kasi buong Pilipinas ata mahigit sa 6,000. 6,000 po yun, ma'am. Hinahati-hati natin yan para Yes. lahat ng kababayan natin sa buong Pilipinas. Magkaroon po sila, ma'am, ng opportunity din na mapabilang sa pambansang pulisya. Sir, ano naman po, sir, ang maibibigay niyong mensahe sa mga aplikante po ngayon, sir, lalo-lalo na po sa Mandaluyong CPS? Sa mga nag-a-apply po, ang aking lang pong tagubilin sa inyo is sumunod lang po tayo sa mga requisites na hinihingi para po ma-comply po yung ating minimum requirements. And yun nga po, wag po nating bitawan yung pangarap natin na tumulong. So alam ko po na kapag nagpulis ka, meron ka ng trabaho, at the same time tumutulong ka sa tao. So yun po yung panghawakan natin na balang araw po magiging pulis ako, tutulong po ako sa bayan. Yes. Talagang yun naman talaga ang natin. Pag apply tayo sa pulis at naging pulis tayo, talagang sabi nga nandoon na yung puso mo sa serbisyo. Talagang tuloy-tuloy na ang trabaho at walang nang bibitiw, di ba? Kasi bukod doon sa biriin mo PBB, may sweldo tayong kinsenas katapusan. Pulis ka pa. High moral na high moral. Pangalagaan natin ang high moral na high moral, trabaho, ma'am. di ba? Ayun nga po, ma'am. Siyempre, ma'am, pinag-uusapan po natin ang recruitment na siyempre, yun po yung ngayon. Sir, ngayon po, sir. Sir, anong taon po kayo na nakapasok po sa pambansang pulisya? Ayan. Ako po ay binigyan po ng pagkakataon na makapasok sa serbisyo noong December 16, 2003 po. Ayun. So ako po ay 20 plus? Yes, ma'am. Parang elementary pa ako noon, ma'am. Sir, ano naman ang binaon mo at ikaw ang napili ng PNP? Anong baon-baon mo? At ikaw yung sa dinami-dami ng aplikante, ikaw ang isa ka sa napili. Yan, isang mabigat at magandang katanungan po yan, ma'am. During that period, ma'am, nung tinanong kami, bakit gusto mo maging police? Isa lang po talaga yung sinabi ko eh. Ito po is calling talaga sa akin na from the roots po, influence. Kasi po, lumaki po ako sa kampo, sa Camp Vicente Lim, wherein yung environment po talaga naka-affect sa akin. Na nakita ko po every madaling araw may nagja-jogging. And yung influence po, at the same time po kasi yung father ko, isa retired policeman. At the same time yung mga brothers and sisters ko po nasa uniform po. Kaya talagang yung influence nandun po. Family of uniform personnel pala kayo, sir. With the blood, di ba? Kaya nga po, ma'am. Kaya ang iyong magulang at mga kapatid ang naging inspirasyon. Sir, ano po yung mga challenges ninyo during the time of service po natin? Ang challenges ko po talaga nung una, nag-a-apply ako, maganda. Parang gustong-gusto ko siya.
wherein yung nagkaroon ng breaking period Sabi sa akin ng mga senior officer ko, Arman, normal lang yan sa mga bagong pulis. Pag nalampasan mo na yung first 5 years mo, you can decide na talagang magpupulis ka. Kasi nga ma'am, prone ma'am yan lalo na sa ranggo natin na patrolman. So anything goes po. Pag nagkamali ka, it's either pwede kang ma-dismiss, pwede kang makulong. So, Yes po, sir. talaga pong maingat dapat po talaga bilang pagpupulis. So, kaya naman po ako nakasurvive kasi nga, sinunod ko po yung mga tagubilin ng mga seniors ko na maging maingat at lagi pong piliin na maging mabuti para sa iba. Dati pa lang PNCO si sir kasi nabanggit niyang patrolman siya. Yes, sir, ano ma'am. naman sir ang nagbigay inspirasyon sa inyo para umakyat sa panibagong level naman po ng pagpupulis? Mas mataas na level po. Nung una, inisip ko, kala ko hanggang PNCO lang ako, sa non-commissioned officer lang ako. At the same time, sabi ko, parang gusto ko na lang ma-promote ladderize. Pero yun, there was a time na binigyan ng opportunity. And what reminds me, yung sabi ng kapatid ko, Kuya, wag ka munang tumanggi. Subukan mo muna. Kaya, nung time po, nung year 2019, yan, sinubukan ko po, hindi ko muna tumanggi. Kasi nga po, sabi ko, SPO2 na ako nun So, pwede na ako umangat, ladderize lang. Pero yun nga, it reminds me na, yun nga, sabi ng kapatid ko, subukan mo muna kuya bago ka tumanggi. Kasi nga, yung chances are given once. Kapag pinalusot mo yan, baka hindi mo na makuha yan. Kaya, Totoo, I take the opportunity po talaga. So, yun po, na bless po tayo na mapasama sa batch Huwarang Lipi. Ayan, classmate mo pala, Mag-classmate kami ni sir. Yes, Talaga po, ma'am. namang ganun talaga pag calling dire-diretso. Kaya naman yung mga police aspirants natin dyan, may pagkakataon kayong maging police, hindi lamang basta-bastang police, pwede rin silang maging opisyal. Kaya sabi nga ni sir, gawin lang ng mabuti ang trabaho, gawin lang ng tama. And you will not go the wrong way. Kasi Totoo, ginagawa ma'am. natin yung tama. At syempre ma'am, pati na rin ma'am sa mga aplikante na, di ba ma'am, hindi naman maiiwasan na may mga nai-slash habang ongoing po yung Yes. recruitment. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi hindi lang naman po tayo sa iisang beses o dalawang beses lang mag-apply. Ayan, bukas na bukas po ang PNP para lang po sa atin na gusto or willing na maging miyembro ng pambansang pulisya. Ayan. Dahil nabanggit po natin yan. Sir, magbalik po tayo sa ating trabaho sa Mandaluyong City Ayan. Police Station. Napasarap na yung kwento, ma'am. Kaya kasi very timing ang undas at Yes, ang ma'am. recruitment ngayon sa PNP. Sir, ano po ang mga paalaala ng Mandaluyong City Police Station sa publiko upang maiwasan ng krimen o aksidente? At ano naman po ang pinagbabawal sa loob ng sementeryo? So, amin pong ipinapaalala sa lahat ng mga bibisita ngayong undas upang maging ligtas at maayos ang paggunita sa ating mga mahal sa buhay. Una-una po, iwasan nating magdala ng alak, patalim, at malakas na sound system na maaring magdulot po ng gulo o panganib. Pangalawa po, bantayan po natin ang mga bata at mga personal na gamit upang maiwasan po yung pagkawala o pagkaligaw. Pangatlo po, yung itapon po natin yung basura sa tamang lugar upang mapanatili po natin yung kalinisan sa sementeryo at paligid. Ang pangapat po is yung mag-ingat po tayo sa pagsisindi ng kandila at anumang apoy upang maiwasan po yung sunog. At yun nga po, sumunod tayo sa tagubilin ng mga pulis, ng mga BPATs, ng mga barangay tanods para po sa isang maayos na daloy ng trapiko at seguridad. At yun po, huwag po tayong lumagpas sa itinalagang oras o lugar ng pagbisita upang maiwasan po yung siksikan at aksidente. So, iwasan din po rin natin yung pagdadala ng mga malalaking bag o mahalagang gamit na hindi naman kinakailangan bilang dagdag protection po laban sa mga magnanakaw. So, gamitin po rin natin yung police assistance booth at first aid station kung kinakailangan po natin ng tulong o informasyon. Yung simpleng pagsunod po sa mga paalalang ito ay malaking tulong po upang maging ligtas, maayos at mapayapa po ang ating paggunita sa undas. So sa pagtutulungan po ng pulisya, barangay at mamamayan,
makakamit po natin yung isang lungsod na disiplinado, ligtas at maunlad. Ayan. Thank you. Maraming Yes salamat, po, sir. Kaya naman po, ano po naman ang gusto nyong ibigay na mensahe para sa ating mga kababayan at mga manonood na kanina po sa pagbisita sa sementeryo, ngayon naman po para naman po sa mga constituents natin sa Mandaluyong City Police Station sa pagpapanatili ng kapayapaan po. So sa paggunita po ng UNDAS 2025 naway maging mapayapa at maayos at disiplinado ang ating selebrasyon. So maging responsible po tayo sa ating mga kilos at maging alerto sa paligid. Bantayan po natin yung ating mga kasama, lalong-lalo na po yung mga bata at nakakatanda. At iwasan po yung mga gawain na maaaring mapanganib sa ating mga sarili at sa iba. Ang inyong Mandaluyong City Police Station po ay narito upang magbigay ng seguridad at tulong sa lahat. Ngunit tandaan po natin na ang tunay na kaligtasan ay tungkulin nating lahat sa pagtutulungan po ng pulisya, barangay, LGU at bawat mamamayan ay tiyak po nating may sasagawa ang UNDAS ng ligtas at maayos. At yun po, maraming salamat po Mandaleño. Ingatan po natin ng isa't isa at ipagdiwang ang UNDAS ng may respeto, malasakit at disiplina. Ayan, napakaganda ng mensahe ni Sir, ma'am. Parang pangkalahatan talaga. Yes po, Hindi lang ma'am. para sa UNDAD, kundi para mapanatili talaga ang kapayapaan. Hindi lamang para sa selebrasyon na to. Di ba? Kaya maraming salamat pong muli sa inyo, Sir Llorente, ang aking classmates, ay yung pagdating ngayong araw. At salamat din po sa ating COP na pinayagan po kayo makadalo po ngayon at magandang hapon ulit sa kanya. Kaya muli po, maraming pong salamat sa lahat po ng ating tagapakinig at magsama-sama po tayo muli sa susunod na Martes dito pa din sa programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang Boses ng Kawal Pilipino. Kami po muli ang inyong makakasama, Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po si Patrol Woman Fe Octaviano at kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong tapat, mabilis at nararamdaman. Muli ito po ang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.